Hi guys! Another self-care routine. Mga ganyan lang kasimple po. Kahit 20 minutes or 30 minutes a day. It doesn't matter what time of the day. Pag nagkaroon kayo ng free time, pwede niyong gawin kahit sa kusina, sa living room, o kahit saan. Basta magkaroon kayo ng free time, wag niyong sayangin. Kasi nga, sa tingin natin, maliit lang ang impact. Hindi po malaki ang impact niyan sa katawan natin. Kahit po 20 minutes lang a day, basta igalaw natin siya like, tawag nito, yung hindi siya normal na galaw. Kasi once in a while lang naman yan, hindi naman buong araw. So that really helps us a lot. You know what I mean? So, ako kahit nagluluto ako, kung ang niluluto nyo na pwedeng iwanan sa kusina, din umalis lang kayo saglit dyan. Dyan lang nakita nyo, tanaw nyo yung niluto nyo. Huwag nyo iwanan ng malayo, no? So, ayan. Ayan, pwede nyo gawin yan. Kahit nanood kayo ng TV, huwag kayong umupo sa sofa. Imbis na uupo kayo, igalaw-galaw nyo yan. Any exercise na imomove mo yung katawan mo, mga kamay, or any part of your body, that really helps a lot, you know? So, sa tingin natin, parang wala yan. Pero, at the end of the day, malaki po ang tulong sa atin yan, no? Kaya, ako minsan, kahit pagod ako, pag may time ako, kasi once na nakaupo na ako, uupo na talaga ako. Kaya, iniisip ko pa lang, paparating pa lang ako ng bahay galing sa work, pagod ako ha. Iniisip ko pa lang, so, uupo kaya ako? Hindi. Hindi ako uupo. Mag-iinit agad ako ng tubig dahil sa rice coffee ko, iinom ako niyan. Tapos, didiretso na ako sa mga ganyang bagay lang. Kahit 10 minuto, the minimal time, 10 minuto, or kung medyo mahaba o haba oras mo, habaan mo pa. Dahil mga kasisi, malaking tulong sa atin yan. Yung mga ganyang gawain, parang wala lang, pero I can prove, I'm the living proof po na okay siya sa katawan natin. See? Hindi naman siya ganun katindi. So, ano lang siya, parang bagalan nyo lang kung gusto nyo, or kung malakas ang hangin nyo, bilisan nyo. Parang ganun, do it at your own pace, ika nga. Kasi nga, talagang maganda yan sa katawan natin. Hindi naman natin pipilitin. So, wag niyong pilitin ang katawan nyo. Kung hanggang 10 minuto lang kayo, then do it. You know? Kasi nga, ano yan eh, parang sa tingin natin walang silbi, but then, pag naipon mo yan, araw-araw mo ginagawa yan, oh my gosh, malaking impact sa atin yan. O, di ba? Kasi nga, hindi naman yan sa pilitan. So, it's up to you kung anong gagawin mo. Mga ganyang bagay lang siya. O, di ba? Simpleng-simple lang. But then, may impact talaga siya. And I love it. Kaya, mga kasisi, umpisahan na natin. Kasi sa work namin, every 2 hours ba, or basta may 2 time na may stretching siya in 5 minutes. Tapos meron ng exercise yung mga mata na napagod na sa microscope. So, mandated siya para sa hindi tayo mai-injured. Kasi sa tingin mo nakaupo ka lang dyan 8 oras, magkakaroon ka ng injury without knowing. Kaya, pinag-isipan yan dito sa US, sa mga companies, meron talagang stretching at least 5 minutes. Kasi nga, especially kung nasa microscope ka lagi. So, meron ding exercise sa mata, meron din sa katawan, ganun. Kasi nga, akala mo okay ka lang nakaupo ka. No, you'll get injured. Kahit nakaupo ka lang diyan, lalo na 8 oras, 10 hours a day na nakaupo ka. Oh my gosh, hindi mo mamalayan. At the end of the day, meron ka na palang mga injuries dyan. So, kaya binibigyan ang mga empleyado, mandated talaga na magkakaroon ng stretching. So, ganun din sa bahay. Pag wala kang work, sa regular work mo na sa bahay ka lang, kala mo, okay na ako kasi gumagalaw naman ako, nagwawalis ako doon. No. Itong mga small stretching or exercise, it's a different thing, you know? So, yan. Lalaan ka ng oras para dyan. Okay na yan. Kahit hindi man ganun ka tindi na mabilisan, but at the end of the day, hindi mo na namalayan na you're doing good para sa katawan mo. Kasi katawan mo rin yun eh. Hindi naman sa iba yan, para sa'yo yan. So, ganun lang ang tips ko sa inyo mga kapatid. Araw-araw yan. So, or kung hindi man araw-araw, at least 4 times a week, no? 4 times a week. So, you have
7 days a week, di ba? So, ganun.